Ilang mahahalaga impormasyon tungkol sa iyong pagkatao ang kailangan ideklara ng isang Pilipino sa gobyerno kapag nag-apply ng pasaporte. Kaya naman maraming nabahala sa tweet ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin noong 1 linggo na itinakbo umano ng dating kontratista sa paggawa ng passport ang mga personal details ng maraming Pilipino nang matapos raw ang kontrata nito. Reaksyon ito ni Locsin sa reklamo sa pamamagitan ng social media na humihingi ng birth certificate ang ilang embahada para sa passport renewal. Pero sabi ngayon ni Locsin, hindi naman daw itinakbo ang datos kundi sadyang ginawa itong inaccessible o hindi ma-access. Paliwanag daw kay Locsin ang bagong contractor ng passport na Apo Production Unit Inc. na access naman ang datos pero hindi gaanong nagagamit at may mga bahaging corrupted o sira. Kaya hindi na raw kailangan ng birth certificate para ma-renew yung mga may hawak na lumang passport. Sabi ni Locsin, sapat na ang lumang passport at hindi na kailangan ng birth certificate para sa renewal nito. Katunayan, inilabas na ni Locsin ang department order na nagsasabing di na required ang birth certificate sa passport renewal. Ang kopya ng birth certificate ay kakailanganin lamang kapag first time na mag-a-apply ng passport, kung nawala o nasira ang unang passport, kung ang magpaparenew ay may kailangan baguhin sa lumang passport, kung ang i-renew ay yung lumang green o brown passport na hindi kompletong nakasulat ang middle name, o kung ang aplikante ay nasa department watch list. Ayon sa Apo, na-access naman daw nila ang lahat ng datos na nai-restore nila. Is there a breach? Only the Senate investigation can determine if that happened or not. I will not take anybody else's word for it. Ayon kay Secretary Locsin, pinaniniwalaan nila sa ngayon ang pahayag ng Apo na walang nakompromisong data, kaya di na kinakailangan ng birth certificate kung magre-renew lang ng passport. Apo ang pumalit sa overture sa pag-imprenta ng mga pasaporte. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.